Na-miss nyo na ba ang tamis ng paboritong prutas noong kabataan pero ngayon ay tila bawal dahil sa mataas na blood sugar? Ramdam nyo ba na bawat kagat ng matamis ay may kasamang kaba at takot? Paano kung sabihin ko sa inyo na hindi lahat ng matamis ay kaaway? May mga prutas na kayang magbigay ng tamis at ginhawa nang hindi sinisira ang kalusugan. Magandang araw po. Sa pagtanda, madalas tayong sabihan, iwasan ang matatamis. Parang biglang nawala ang mga simpleng tuwa, ang makatas na dalandan sa tag-init, ang malutong na mansanas pagkatapos kumain, o ang payapang sandali kasama ang paboritong prutas. Para bang ang unang isinakripisyo ay hindi lang pagkain, kundi mismong kaligayahan. Ngunit, hindi iyon ang buong kwento. Hindi kailangan mamuhay sa takot at puro bawal. May mga prutas na, kapag kinain ng tama, ay tumutulong magpanatili ng balanse ang blood sugar, gumaan ang panunaw, at magbigay ng sigla. Hindi nila inaalis ang kalayaan natin. Sila ang kaalyado sa mas masayang pagtanda. Bago tayo tuluyang magsimula, iniimbitahan ko kayong mag-subscribe sa ating channel Buhay Malusog Senior PH. Dito, sabay-sabay nating isinusulat ang kwento ng pagtandang puno ng pag-asa, tamis, at malasakit. Hindi pa huli para muling malasahan ang ginhawa ng buhay. Mga pangunahing tuntunin sa prutas para sa seniors. Una, kumain ng buong prutas. Iwasan ang blender o juice kung hindi kailangan. Ang hibla, fiber, sa buong prutas ang nagpapabagal sa pagpasok ng asukal sa dugo at sumusuporta sa maayos na panunaw. Kung kaya, kainin kasama ang balat. Nandoon ang maraming sustansya at hibla. Ikalawa, ipares sa protina o malusog na taba. Halimbawa, mansanas plus peanut butter, peras plus mani, o orange plus ilang almond. Ang protina at healthy fats ay nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal, kaya mas steady ang enerhiya at mas matagal ang kabusugan. Ikatlo, iwasang kumain ng prutas nang walang laman ang tiyan. Kapag sobrang gutom, mas mabilis ang pag-akyat ng asukal. Mas mainam ang prutas bilang merienda sa mid-morning o mid-afternoon o panghimagas pagkatapos ng magaan na pagkain. Ikaapat, dosis at pagmamasid. Isang maliit o katamtamang prutas kada kainan ay sapat. Mas mahalaga ang regular at tama ang oras kaysa sabay-sabay na marami. Pakinggan ang katawan, tingnan kung paano tumutugon ang blood sugar at pakiramdam. Sa ganitong payak na tuntunin na ibabalik ang tamis ng araw-araw, isang kagat, isang hiwa, isang ngiti. 2. Prutas number 1, strawberry, ang pulang kaibigan. Marami ang natatakot sa strawberry dahil matamis. Pero ang kulay pula nito ay galing sa anthocyanins, mga antioxidant na nagpapabagal sa pagsipsip ng glucose at nagpapahusay ng insulin sensitivity. Ibig sabihin, hindi agad sumisirit ang blood sugar pagkatapos kumain. May mga pag-aaral, Helen Journal of Nutritional Biochemistry, na nagpakitang ang regular na pagkain ng pagkaing mayaman sa anthocyanins tulad ng strawberry ay nakababawas ng post-meal spikes. Bonus na benepisyo, anti-inflammatory, nakatutulong sa paninigas at pananakit ng kasukasuan. Para sa isipan, mga antioxidant nakaakibat ng mas malinaw na memorya at mas mababang panganib ng cognitive decline. Panunaw, isang tasa ay may banayad na hibla para iwas constipation. Paano kainin ng matalino? Huwag sa empty stomach. Ipares sa almond dakot o purong Greek yogurt, na kutsara. Kainin ilang beses sa isang linggo, lalo na sa hapon. Maraming seniors ang nakapansin ng mas steady na enerhiya
at mas kaunting cravings sa processed snacks. Isipin, isang mangkok ng strawberry at kaunting yogurt sa hapon. Hindi lang pagkain, kundi ritual ng ginhawa, kalusugan, at alaala. 3. Prutas number 2, mansanas, tahimik na kampiyon. Hindi kailangan magpakitang gilas ang mansanas. Simple, ngunit tapat. Ang susi ay soluble fiber na pectin. Sa bituka, nagiging parang gel ito na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. Kaya banayad ang pag-akyat ng glucose pagkatapos kumain. Noong 2020, iniulat sa Nutrients na ang soluble fiber mula sa prutas tulad ng mansanas ay nakabawas sa post-meal spikes at sumusuporta sa pangmatagalang kontrol sa glucose. Iba pang tulong, gumaganang banayad na walis sa panunaw, iwas constipation, mas magaan ang tiyan. Puso, may ugnay ang regular na mansanas sa pagbaba ng LDL, masamang kolesterol. Damdamin, ang kagat na malutong ay paalala ng kabataan at payapang merienda, aliw para sa kaluluwa. Paano kainin? Buong prutas, may balat. Iwasan ang juice applesauce na halos walang hibla. Ipares sa peanut butter, kutsara, o maliit na piraso ng keso para blood sugar friendly at nakakabusog. 4. Prutas trees, peras. Banayad na lakas ang peras ay mayaman sa soluble fiber. 6 grams sa katamtamang laki, karamihan sa balat. Ito ang preno na nagpapadahan-dahan sa pagpasok ng glucose sa dugo, iwas sa biglaang pagtaas. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, 2015, ang regular na pagkain ng peras ay may ugnay sa mas mababang panganib ng type 2 diabetes, posibleng dahil sa mas maayos na insulin sensitivity. Bakit pabor? Sa seniors? Madaling nguyain, mataas ang tubig, at nakagagaan ng tiyan, mainam kung mabagal ang panunaw o sensitibo sa asido. May flavonoids na kaakibat ng mas mababang pamamaga at mas malusog na puso. May tulong din sa kasukasuan at utak. Paano kainin? Pumili ng hinog pero matigas. Bartlett, Posk. Kainin kasama ang balat. Ipares sa walnut o hiwa ng lutong pabo. May protina at malusog na taba para mas steady ang enerhiya. Pwedeng pakuluan ng bahagya kasama ang kaunting kanela bilang mainit at ligtas na panghimagas. Ay, prutas 4, kiwi. Maliit pero makapangyarihan. Ang kiwi ay may mababang GI at mataas na hibla. Para maprutas, may soluble fiber. Dahil dito, hindi biglang sumisirit ang asukal. Sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 2010, naiulat na ang kiwi ay nakabuti sa glycemic response sa metabolic syndrome. Dagdag lakas, may enzyme na actinidin na tumutulong sa pagtunaw ng protina, kaya gumaagaan ang bloating at indigestion. Ilang maliliit na pag-aaral ang nakitang mas epektibo pa sa ilang OTC na gamot para sa kabag. Vitamin C halos doble ng dalandan, may potassium at antioxidants para sa puso at immunity. Paano kainin? Kung kaya, kainin kasama ang balat, triple ang hibla kumpara sa laman lang, hugasan, hiwain, kainin ng dahan-dahan. Ipares sa cottage cheese na walang asin o nilagang itlog para sa magaan na almusal. I-freeze ang hiwa para sa malamig, masustansya, blood sugar friendly na merienda sa hapon. 6. Prutas pimpo, dalandan. Ang hindi. Dapat ikatakot. Matagal nang may kwentong bawal ang orange, masyadong matamis. Ngunit kapag buong prutas, hindi juice, ang hibla, lalo na ang puting lamad sa pagitan ng mga hiwa, ang nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal, kaya hindi sumisirit ang glucose. Sa British Medical Journal, 2013, ang pagkain ng buong citrus
ay may kaugnayan sa mas mababang panganib ng type 2 diabetes, samantalang ang fruit juice ay mas mataas ang panganib. Hindi prutas ang problema, kundi paraan ng pagkain. Iba pang biyaya, vitamin C para sa immune system, potassium para sa regulasyon ng presyon ng dugo, hesperidin at citrus flavonoids para sa sirkulasyon, pagbawas pamamaga at proteksyon sa utak. Paano kainin? Iwasan ang juice kahit 100% natural, kulang sa hibla. Pumili ng maliit hanggang katamtamang laki, kainin ng buo. Ipare sa nilagang itlog, almonds o whole grain plus avocado para mas kabusog at mas banayad sa asukal. At huwag kalimutan ang emosyonal na ginhawa, ang pagbabalat, ang samyo, at ang dahan-dahang pagnguya, isang maliit na seremonya ng kapayapaan na bumabalik ang mga alaala ng kabataan. Matapos ang 5 prutas na madalas mapagkamalang bawal, malinaw ang aral. Hindi lang pagbabawal ang kalusugan, kundi tamang pagpili. Sa strawberry, nakita natin na ang tamis ay pwedeng kasama sa laban kontra mataas na asukal. Sa mansanas, ramdam natin ang tahimik na lakas ng pectin para sa steady energy. Sa peras, nadama natin ang banayad na ginhawa sa tiyan at proteksyon sa puso at kasukasuan. Sa kiwi, nasaksihan natin ang malaking epekto ng maliit na prutas sa panunaw at resistensya. Sa dalandan, natutunan nating hindi kaaway ang tamis kung buong prutas ang pipiliin. Mga lolo at lola, mga nanay at tatay, ang pagtanda ay hindi pagbitaw sa tamis ng buhay. Ito ay paanyaya, maging mas maingat, mas marunong, at mas mapagmahal sa sariling katawan. Hindi kailangang itapon ang kasiyahang dala ng prutas. Kailangan lang angkop na paraan at oras ng pagkain. Tanong ko po sa inyo, alin sa 5 prutas ang gusto ninyong ibalik sa inyong hapag ngayong linggo? Ang strawberry bang makulay? Mansanas na pamilyar? Peras na banayad? Kiwi na kakaiba? O dalandan na nakapagpapakalma? Ikwento nyo po sa comments. Ang karanasan ninyo ay inspirasyon para sa iba. Kung nakatulong sa inyo ang mensaheng ito, nagbigay ng ginhawa, lakas ng loob o pag-asa, pindutin ang like at share. Dito, hindi natin iniiwasan ang buhay. Nilalasap natin ito sa tamang paraan, sa ligtas na paraan, at sa pusong puno ng pagmamahal. Hindi pa huli ang lahat. Ang kalusugan at kaligayahan ay nasa inyong plato pa rin. At sa bawat kagat ng prutas, maalala nyo, hindi kayo nag-iisa. Karapat dapat kayong mamuhay ng masigla, ligtas, at masaya.